Nasa linya na po natin ngayon dito sa 105.9 True FM ang Executive Director ng LTO, si Attorney Greg Pua. Magandang umaga, Attorney. Good morning po, DJ Chacha. Good morning. Good morning, Attorney. Thank you po ulit for being on the show. Sir, hingi lang ulit kami ng update dito nga po sa may plaka na 7 na dumaan po dyan sa EDSA Busway. So, kanino nga po ito nakapangalan? Ito po, DJ Chacha, nakapangalan po kay Orient Pacific Corporation at ang driver po na nagmamaneho at that time ay si Mr. Angelito Edpan. Sir, ito pong binabanggit nyo na Orient Pacific Corporation. Sino pong may-ari ng kumpanya na ito? Hindi pa po natin, wala pa po tayong personal knowledge about the ownership of that corporation, DJ Chacha. Nag-request pa lang po tayo ng general information sheet po sa SEC. So hindi pa po natin, wala po kasi tayong record kung sino po ang mga stockholders ng mga companies po na nagmamayari ng sasakyan. Gaano po ba katagal usually, sir, pag nagre-request kayo from SEC bago malaman at bago maibigay sa inyo kung sino may-ari ng kumpanyang ito? Yung formal request po natin, ang nakalagay po is 3 to 5 days po. We immediately requested nung na-determine na natin. So, sana po makuha na namin po bukas. Pero for sure, sir, nakikita niyo po, no, yung mga lumalabas na mga articles online and even it's also on sa iba't ibang websites na ito pong Orient Pacific Corporation is tied with the Gatchalians. Yes po, nakikita po natin po yung mga news articles po regarding that, DJ Chacha. But no confirmation yet on the side of LTO. Iintay nyo pa rin po yung final paper na ibibigay sa inyo ng SEC. Yes po, DJ Chacha, because as of now po, wala po tayong personal knowledge at hindi pa po natin nakikita mismo yung general information sheet po ng company na ni-request po natin sa SEC. Sa nauna pong interview namin sa inyo, sinabi nyo rin po na hindi po kayo nagre-release nung plaka mismo. Ang sinasabi, peke po yung plaka. Ngayon po ba yun pa rin ang statement ng LTO? Yes po. Yes po, DJ Chacha. Peke po in the sense na hindi po to issued ng LTO. Hindi po LTO ang gumawa nito. As I explained before, yun nga pong appearance at yung security features na meron kami sa aming mga plaka, wala po doon sa plaka na iyon. O sige, so bago natin puntahan lang siya yung plate number, tanungin ko lang, ako mag-follow up lang sa sagot niya kanina, no, na humihingi pa sila ng kaukulang konfirmasyon sa SEC kung sino ba ang mga rehistradong may-ari nitong kumpanyang ito na Orient Pacific Corporation. Kahapon po, sino ang humarap sa LTO on behalf of this company? Ang humarap po yung isa pong director, Sir Ted, at saka yung abogado po nila, Sir Ted. Okay, ito pong si po nakuha yung pangalan nung Opo, ang humarap daw po ay si Omar Ginomia, Director. Yes, Sir Ted. Opo. Kayo ba sa LTO, si Attorney Vigor, hindi man lang nagtanong dito kay Omar? Omar, sino ba may-ari nito? Hindi ba mga Gatchalian ang mga may-ari nitong sasakyan na ito? Tinanong po natin, Sir Ted, at tinanong din po ng mga kapatid po natin sa media. Ang sagot nga po nung abogado, public record naman daw po yung mga stockholders and we can request the GIS po sa SEC. Ang sinasabi po nilang dahilan ay privacy daw po. So para medyo, attorney, inconsistent kung public record ito and then you will invoke privacy. Napakasimpleng sagutin lang naman, di ba? Kung sakasakali, di ba, attorney? Oo nga po, Sir Ted. Opo. Pero because po, nag-request po tayo ng general information sheet and meron po tayong hearing dahil sinopos din bukod po dun sa mga traffic violation cited sa driver, nag-issue po tayo ng SOCOS at may hearing po ito. Doon po, pagsasubmitin po natin sila ng mga dokumento at pagpapaliwanagin po. Okay, sige. Kasi po kami, kahapon pa lang, nung nabanggit nga itong Orient Pacific Corporation, napakasimple po lamang ang aming ginawa. Hindi ka nahihingi sa SEC, no? Ng dokumento, napakadali lang .
ng pag-research dito kung paano lalabas yung mga pangalan ng Kenneth Gatchalian dito sa kanyang ugnayan dito po sa Orient Pacific Corporation na ito, attorney. At be that as it may, attorney, nahawakan nyo na ba mismo yung plate number? Yung bang plaka, sinurrender nila? Opo, Manong Ted. Nasa amin na po. Okay. So ito pong plakang ito, ano ba nakalagay doon? Ano ba ang nakalagay doon at saan daw nila kinuha yun? Yung nakalagay po doon, 7, 19th Congress, tapos 2022 to -2025. Tinanong din po natin yan, saan po kinuha. Ang sagot lang po nung driver, hindi daw po niya alam. Ang sagot naman daw po ni Mr. Oman, yung director, they are conducting an internal investigation daw po regarding that plate. Paano niyo po tinanggap yon? Yung ganun pong uri ng sagot, sir? Na para bagang yung driver maaring hindi niya alam, no? Kasi driver siya. Pero paano naman, sino naman kaya nagtornilyo nun doon, no? At sino nag-utos nun na ikabit yon? Kung, Opo, Sir Ted. Ito, Sir Ted, that's why we also issued po, dun, as I said po, nag-issue pa rin po tayo ng show cause despite yung pag-amin po nila, despite the traffic citation ticket na na-issue, nag-issue pa rin tayo ng show cause po para po formal na ipaliwanag po nila why they should not, on the part of the company, why they should not be held liable for imitation and false representation under 4136, at para naman po doon sa driver, why he should not be cited to be improper person to operate a motor vehicle, at sinuspindi rin po natin ang lisensya ng driver in the pending investigation po. Dala ba nila yung Escalade kahapon? Hindi po, Manong Ted, hindi po. Oo. Dito po sa paggamit mo ng fake na number 7 plate, so meron silang corresponding paglabag na po dito. Ano hong specific na batas, attorney? Nakalagay po dito sa ating 4136 yung imitation and false representation po yung kanilang pagkabit po ng plaka na hindi po in-issue ng LTO at pinalabas nila na issued by LTO. Yun po yung sa administrative liability po nila. Meron din naman po tayong inaaral po ngayon, Manong Ted, na maging criminal case po ito, Manong Ted. Opo. Ano ho ba ang panuntunan natin under the existing JAW, sa gantong uri ng mga violations? Kapag ang isang sasakyan ay may nakakabit na mga pekeng plate number, magkabilaan po ito, dapat ba ini-impound yung auto? Under the JAW po, hindi po, Manong Ted. Kaya ini-imposean lang po ng administrative fine po, Manong Ted. Magkano po ang multa? 5,000 po, Manong Ted. Opo, sa bawat violation? Yes po, Manong Ted. Opo, so dalawang plaka, 10,000. Tama po, Manong Ted. Opo. Meron ho ba itong criminal liability yung ikay mag-manufacture ng peking plate number? Yun ang ating ginagawa ngayon, Manong Ted, dahil ang plaka po ay isang public document. Ang ating pong standard, tulad ng lisensya, tulad ng certificate of registration, yan po ay public document. And the fact na pinalabas mo na in-issue po ito ng LTO, may karampatang violation po sa ating revised penal code. Opo. Sino po ang nanghuli dito at ano po ang sabi ng sinasabing montik na sagasaan? Ang nanghuli po dito ay yung deputized agent po natin na nasa SAIC po. Yun naman po, ang sinasabi niya, ang nangyari po, yung binidyo niya po pala, yung buong video po ang nangyari. Opo, di ho ba may tangka na na sagiin siya nung ayaw niyang magpatinag? Doon sa video po, it appears na sasagasaan. Ang paliwanag nga po nung driver doon kahapon, wala naman daw po siyang intensyon, kaya lang dahil automatic daw po yung sasakyan, nung pinapatras daw po siya, umabante konti bago umatras yung sasakyan nung nag-change gear siya. But be that as it may po, yung enforcer, kakausapin po natin
kung gusto po niyang mag-file ng separate criminal case po dahil nga po doon sa nangyaring iyon. Opo, SAIC, sino pong pinuno nito? Sa SAIC po ang nagpapaano po si ASEC Jose Lim po, Jose Trapperty. Opo, kasi sa mga iba pong pangyayari, no, na hindi pamilya ng senador ang involved, pag-MMDA ay nanggagalaiti yung mga head of agencies at sinasabi na sila mismo ay tutulong doon sa enforcer sa pagsasampa ng kaso. In this case po, hindi ganun po ang ating treatment? Hindi ko po masabi, Manong Ted, dahil po ang under po siya yung enforcer ng SAIC. Okay, sige po. So, ang paliwanag, ano po ang paliwanag ng driver? Ito ho ba'y sinumpa ang salaysay na kanyang ibinigay? Hindi pa po, Manong Ted, doon lang po sa interview. Ito pong sinumpa ang salaysay niya, i-require po natin dito dahil doon sa kaso na sa Shocos po. Basta nag-appear po siya sa hearing sa November 12 po, Manong Ted. Opo. Sige po. So, pero ang kwento niya, meron siyang pasahero na 2 investor. Opo, yun po ang sabi niya, Manong Ted. Oo, galing sila sa airport. Ang banggit niya, Manong Ted, isa sa mga restaurant sa Pasay, East Ocean yata yung nabanggit niya kahapon. Galing sila sa restaurant, papunta sila ng casino. Ang sabi po niya, papunta po ng Mega Mall, Manong Ted. Okay, sige. So ganito, sa ngayon attorney, paano po namin dapat tanggapin ito, ang ganito pong uri ng balita na ang dating po sa ibang tao, parang iba ang treatment. Kasi po ang sinasabing involved dito ay sasakyan na pag-aari ng kumpanya na pag-aari po ng pamilya Gatchalian. Opo. As I said po, preliminary pa lang naman po yung ating pong in-impose po na fine, yung mga nakita po natin na violation of traffic laws. And then, meron pa po tayong pending na kaso dito. Base po sa magiging sagot po nila at iba pong makikita po natin ebidensya, we will find the necessary case or appropriate case po once makakuha po tayo ng mga matitibay na ebidensya po. Sir, yung mga ibinabato ngayon ng mga tao po dito sa LTO na medyo hindi nga patas yung nagiging treatment po natin dito sa may-ari o kung sino man yung may-ari nitong number 7 plate na dumaan sa EDSA busway compared kapag ordinaryong mamamayan po yan, gaano ka-firm ang ahensya po na talagang mapapanagot sa batas kung sino man po ang may-ari ng SUV na ito? Wala naman po tayong kinikiligan dito sa LTO po. In fact, kung kahit po sino nakapag-violate, we will impose the same penalty doon po sa under our mandate po. Yung kanina po na fine which is 5,000 pesos, ngayon po ba pinag-aaralan na ng LTO na parang masyado yata mababa po ito para sa paggamit ng peking plaka? Opo, that is the existing po kasi na regulation, but due to this incident po, we are now reviewing po na mapataas at hindi lang po sana fine, meron pa po sanang ibang penalty that we can impose that would affect the license or the motor vehicle of the involved person po. Okay, sige. So basta firm kayo na ang plakang ito fake. Opo, Manong Ted. Opo, hindi na magbabago yon. Fake ito talaga. Ito ay fake ito. Manufactured ito, fake na talagang hindi ito ang official issued protocol plate ng LTO. Klaro po 'yon. Yes po, Manong. Okay. Opo. And then yung pong pag-manufacture niyan, inyong pinag-aaralan kung meron bang criminal liability. Yes po, Manong Ted. Okay, sige. Papasok po kasi ito sa falsification eh. Opo. Sige. So kung sakasakali, how long will it take para po kayo makapag-establish po ng case dito at sino ang pwedeng kasuhan under the law in this particular case, attorney, sa pag-use and manufacturing of a fake license plate? Yung pag-use po ng fake plate po, ang assumption po ng ating batas dyan, kung sino man po ang in possession ng isang fake document,
siya po ang author of that fake document. Ngayon po, dahil po ang registered owner po natin dito ay korporasyon, yung korporasyon po, ang madedemanda po dyan is yung mga directors or yung mga tao po doon na may knowledge or nag-utos po para gumawa ng peke at gumamit ng peking plaka po na iyon. Okay. To simplify the discussion, dahil nakapangalan sa korporasyon ang sasakyan, yung pong presidente ng korporasyon ang pangunahing mananagot dito, sino po? Yes po, that is one of the consideration, pero ang under our jurisprudence po is yung mga directors po that who has personal knowledge or sino man po ang nag-utos or nag-commit mismo ng crime na binabato sa korporasyon. Paano kung di sila umame kung sino may saan nila kinuha, sino nagkabit? Paano po 'yon kung walang aamin dito? Sinong kakasuhan nyo? Then we will sue all the directors po ng corporation po. Okay, sige po. So, did you ask them, sir, kahapon po, why it took them 3 days bago sila lumantad dito? Hindi po natin na itanong ito, Manong Ted, pero meron pa naman po tayong hearing, itatanong po natin ito, Manong Ted. Okay, sige po. So, attorney, meron bang tanong kasi I have to ask you about itong bond paper na na ORCR. Go ahead. Last na lang po ako. Attorney Pua, yung kanina po yung paper ng SEC, once makuha niyo po ba ito, will the LTO make public yung names po ng kung sino man itong directors ng korporasyon na ito? Opo. Sabi naman po nila, public record. So, I think wala pong atin pong aaralin kung mababiolate natin ang privacy, but nanggaling na po sa kanila na ito po ay public record. So, hindi pa kayo sigurado kung magkakaroon ulit ng press con kung alam na ng LTO kung sino po ang may-ari? Opo, but in case po, we will inform you po. Okay, sige po. Opo. Ito lang pong LTO ngayon na mga CR na ini-issue po ninyo. Kaya pala ang binibigay sa iyo ng kasa kapag bumili ka ng sasakyan ay ordinaryong papel lang at hindi mismo yung security paper. Ano hong problema niyo na naman po sa papel? Na-delay po yung delivery po nung ating government contractor po. Hindi po siya nakapag-deliver. Supposedly, nakapag-deliver po ito by end of October. Pero na-delay po. But ang per coordination po, ang sabi naman po nila, within this week po, makakapag-deliver na po sila ng kanilang commitment. Opo. Sige. So, paano yan? Sino ang pupunta sa inyo? Yung may-ari ng sasakyan po ang kumbaga may istorbo pa dito pupunta pa sa inyo para kunin po yung kanyang original po na CR. Hindi po, tayo po para hindi na maabala po yung mga tao, tayo po yung gagawa ng paraan para po ma-deliver po yung CR po nila and then makuha po natin yung temporary CR na in-issue po sa kanila. Okay, sige po. So, aabangan po namin. At kung sakasakali po na meron kayong informasyon, attorney, sabihin niyo nun po kami para po natin ma-anunsyo, matulungan pong LTO po sa public announcement po nito. Opo, maraming salamat po, Manong Ted, sa pagtulong po sa amin sa mga information dissemination. Okay, sige po. Kailan kayo muli pong magpe-press conference po tungkol sa isyong ito ng number 7 plate po ng Escalade na sinasabing umani pag-aari po ng pamilya Gatchalian? May naka-schedule na hearing lang po ito sa November 12. Tignan po lang natin ano yung mga isusumitin nilang dokumento at kung sino man po yung mag-a-appear doon. Then we will inform po our media friends po. Opo. Po ninyo. Sige po. Salamat po muli, attorney, ha, at mabuhay po. Salamat po na marami. Salamat po, Manong Ted. Thank you. Alright, si attorney Greg Pua po ang Executive Director ng LTO.